What's up mga kaklista, it's me again, Patrick Patricio. So for today's video guys ay ito na yung araw na i-bleed natin yung hydraulic brake set natin na tangke. Okay, so sa inyong harapan ito yung mga gagamitin natin. So syempre yung oil natin by Shimano, yan. Tapos itong mga pang bleed natin, may dalawang syringe, dalawang hose at dalawang adapter. So okay, so ito yung gagamitin natin mamaya. So kung mapapansin nyo, itong adapter, kung bakit magkaiba ang size. Okay. So kung napanood nyo yung previous video natin about sa review, honest review ko doon sa tangke, nakita nyo na yung sa may lever is 2.5 mm yung size nung bleeding port niya. Ito siya, pinagamitin ko. Tapos yung sa caliper naman, ito Torx 25 yung size niya. So meaning to say, hindi tayo makagamit ng funnel. Okay, so ito na yun siya. Tapos bakit dalawang syringe? Kasi isa sa lever, isa din sa caliper. Although yung sa caliper pwede kang gumamit ng mga bote lang, pero meron talagang yung bleeding bottle. So lalagay ko na lang dyan yung picture ng bleeding funnel niya. Okay, so kung napanood nyo naman yung unboxing ng bleeding kit natin, so nandun din yun, yung picture na yun, kasi hindi nga siya available dun sa nabili nating set pang bleed. Okay, so ngayon syempre prepare na rin kayo ng basahan para in case sa mga leak. Okay, so tara, simulan na natin ang pag-bleed. So okay, so bago pala natin i-bleed yon, set up muna natin ang gagamitin. Okay, syempre madali lang naman to. Yan, kasi pasok mo yung hose dito. Yan, so dito siya. Hindi naman ang setup nito, basic lang. Okay, so ayan, isa lang muna to. Yan, pero mas maganda talaga may sarili kang gamit, mga investment mo na rin. So ganoon din sa kabila, ganoon din gagawin natin. Pasok mo to. Yan, so mamaya explain natin yung mga gagawin natin step by step. Okay, so ayan, so ito yung mga adapter, ipapasok mo rin yan dito. Yan, isa-isa yan, pero mamaya na yan, kasi ito muna is ilalagay muna dun sa mga brake lever at sa caliper. Okay, bago ipasok ng mga to. So depende na sa diskarte nyo, depende sa sitwasyon. Okay, so tara, simulan na natin. So yun mga kaklista, no? So first step, syempre kailangan i-level mo natin siya sa ground. Okay, so ang kagandahan pala dito sa tanker is hindi mo na kailangan, kunwari pag bumili ka ng bago, hindi mo na kailangan tanggalin yung kasi silicone to, matigas. Para may kabit mo to, meron na siyang dito sa ilalim, kung parang nakaganon, dalawa pa nga yan ang kagandahan sa kanya. So anyway, so i-level natin lang sa ground. Yan, pero sa camera medyo hindi yan, pero sa point of view ko is as much as possible is pantay siya sa sahig. Yan, para bubuksan natin to. Yan, hindi man ganong kahigpit, basta hindi lang tipong gumagalaw. Okay, tapos niyan is buksan na natin to, which is 2.5 mm na Allen key. So 2.5 mm. Okay, so ito siya. Yan, kasi nabuksan ko na to kahapon for checking.
para alam ko na yung gagawin ko bago natin gawa ng video. Meron din siyang o-ring yan. Nakikita niyo siya. Color green yung kanyang o-ring. Ayan, yung o-ring. Okay, so ayun yung o-ring niya, color green. So huwag yung tatanggalin yan. Tago nyo lang. Tapos, andito na yung port niya. Which is, ito yung gagamitin natin yung maliit. So, ito. Itong adapter nito yung kanina. So, lalagay na natin ngayon yung adapter. Yeah, saktong-sakto siya. Hindi kasi, teka lang, may motor. Ayun. So, hindi kasi kasya yung panel na ginamit. Mga, yung parang imbudo. So, ito ang mangyayari dito. Tapos, ito na yung lalagay mo. Pero, mamaya na yun, lalagyan muna natin ito ng oil. So, for setup muna tayo. Okay? Pagkatapos nyan, doon naman tayo sa baba. Let's go! So, ayun nga. So, tanggalin muna natin to para mas ano siya. Hindi pa nakikita. Tanggalin natin para hindi mag-leak doon sa in case of leakage is hindi pupunta doon sa rotor, makakontaminate pa. So panibagong ano pa yan. Maganda, tanggalin na natin. Okay, tanggal. So yan, so mga nalalaglag dyan, ayan, tanggal na, di ba? So tara, patanggalin naman natin tong Torx 25. Okay. Okay guys, ngayon nandito na yung caliper. Inakit natin sa lamesa. Kasi pag tinanggal natin yung itong big port na nakaganon, na nakatayo siyang ganon, sigurado habang iniikot mo ng palawag yan, may mag-leak na. Okay, so para iwas na lang, hindi matamaan yung rotor tsaka yung brake pad. So ayan, so lagyan natin ng ano, ng pang ano dito, yan, pangharang para kung aksidenteng mapiga natin, hindi siya maglalak. Okay, so pwede nyo rin naman tanggalin yung brake pad kasi sa inyo na yan para mas ano, pero sa akin hindi na, okay na yan. So ngayon, ito na yung Torx 25, tanggalin na natin. Okay, ito siya, yan. So ito is 25. Ay, nakita mo yung ano, may langis na agad. So ready lang kayo ng pamunas. Oh, diba? O kaya lagay nyo na yung adapter. Yan, maglilik ka agad siya, oh. Yan, tapos basahan lang. Basta importante is hindi mabasa yung, hindi malagyan ng oil yung brake pad. Okay, so ngayon pwede nyo nang ilagay itong, ito walang laman dapat ha. So yan, yan, dapat ito walang laman na, nakaganyan lang siya. Sana maging okay yung ganyan, no? Kaya wala mang problema kahit nakaganyan kasi natatakpan na siya. Okay, so pagtapos tabi lang natin to na may konting leak. So importante hindi nabasa yung brake pad, na importante dyan. Okay, so ayan, ganyan lang siya. Or kung wala kayong ganito, kung may adapter lang, nga rin nakabili kayo ng kit, tapos isa lang yung syringe, itong hose pwede nyo gawa ng ano, yung mineral water, tapos dito yung bote, yan, puputasan nyo yung takip, kasi angklan nyo para yun yung sasalo ng oil. Okay, so ngayon is kuha muna tayo ngayon ng oil ngayon para lalagay natin dito. Okay, hindi natin magpe-press ngayon, itutulak natin pa ganon para dito lalabas. Okay, let's go. So tara, maglagay na tayo ng
oil. Yan. So dito, hihigupin lang naman yun. Okay. So siguro mga hanggat maaari mga kalahati. Yan. Kasi nababalik naman yun eh. Yan. Okay. Tapos ilagay natin ngayon sa adapter doon sa may brake lever. Let's go. So okay mga klista, ngayon andito na siya. So make sure lang na walang hangin to. Okay. Dapat yung gandulin wala. Tapos okay na. Ngayon ipapasok na natin to dito sa adapter niya. Let's go. Yan. Okay. So yan, nakapasok na siya, diba? So yan ang magiging setup niya. Okay. Then, so ngayon ang mangyayari is ipipress natin to papasok, tapos hintayin natin lumabas yung lumang oil dito. So hindi ko alam kung anong kulay, pero parang napansin ko kanina is color pink din. So tara, tingnan natin okay, dito na natin ilagay yung camera kasi isa lang yung camera natin eh. So maganda yun para sorry. So ayan, tingnan natin kung anong kulay nung magiging lalabas sa kanya. Okay, so ngayon i-press ko na 1, 2, 3. Okay, malinis. May hangin pa nga pag nakita nyo ng pure yung pink, ibig sabihin wala nang hangin yun, or malinis. Ibig sabihin malinis pa yung dating oil nya. Okay, so sa harapan lang to guys kaya mabilis lang siya. Okay, so nakikita nyo naman, diba? So pag nakukulangan pa kayo dun sa okay na yan, kahit dadagdagan nyo na lang yung oil ulit kung nakukulangan pa kayo. So ayan, ganyan, pakita natin. Yan. So umaangat yung syringe, may hangin pa. So ayan, so ngayon ito is yan, hindi ko na sinagad kasi magkakaroon ng hangin. Okay, so ngayon tatanggalin muna natin at magdadagdag tayo. Okay, sige, dagdag tayo. Let's go. So ayan guys, tinagdagan ko na ulit, ready to press na ulit. Ayan, walang bubbles. So ipa-press ko na, sorry, isa lang camera natin. Okay, nakita mo naman yan dito eh. Ano, umaangat. Sabihin malinis pa yung, mayroon pang bula. Okay na yun, halos nawawala. Okay, malinis na yung naipalit natin. Ayan, konti na lang din yan. So ngayon is tatakpan na ulit natin, tatanggalin na natin yung mga adapter, i-bablik na ulit natin sila sa dati. Let's go. Okay mga kaklista, ngayon tatanggalin na natin to. So pwede na tong diretsong ikot mo na to. So iabang mo na lang tong yung takip para pag nag-leak tatakpan na kagad natin. Okay, so kung may magbawas man, doon na tayo magdadagdag sa brake lever, hindi na dito. Okay, so ayun, pwede natin itong tanggalin ng gano'n na lang. Yan, so kasama na natin yung syringe sa pag-iikot para hindi na yung hose, hindi na matapon. So ayan. Yan, okay, so hindi siya nag-leak. Lagyan na natin to punong-puno. Alright, anong maganda dun, puno. Tapos ito ilalak na natin para sure ball. Mali yata yung reverse. Yan. Yan na. Kasi ito, pwede nyo nang itapon to. O kung may paglalagyan kayo na pwedeng pagtapunan. Okay, so punasan lang natin yung nag-leak. Hanggat maaari ay tuyo siya at hindi pumunta sa brake pad. Okay,
So ngayon, ito namang isa ang yan, no? Parang bago na ulit. Kasama na rin yung punas. Yan. So ngayon, kasabay na rin natin itong isa doon sa may brake lever. Tanggalin na rin natin. So okay, no? Ito, tatanggalin na rin natin dito. Kasama na rin yung syringe sa pag-ikot para hindi na siya tatapon. So ready natin yung takip, yung lead port cap nya. Okay. So ayan, hindi ko na makita sa camera yung kamay ko nakaharang. Ayan, kung medyo parang lagyan natin ng konti para punong-puno. Patak-patak, ayan. Tatlong patak lang puno eh. Tapos lagyan na natin yung lead port cap niya. Mas maganda na yung ganyan. Tapos yung 2.5 mm na Allen key, kasara na natin ngayon. Make sure lang na good siya. Ayan, may excess pa siya, meaning to say punong-puno, which is good. Yan ang maganda. Ayan, huwag masyadong mahigpit, sakto lang. Okay, okay na. Tapos na yung sa harapan. Okay, ayan, diba? So ayun nga, at ibabalik na natin yung brake nya dito sa fork kasi ay naging for alignment na lang siya, kumbaga. Kasi ma-bleed na natin ng maayos yung tawag dito, yung nya, brake set ng tangke. Yan. So maluwag lang muna, tapos konting piga, yan, tapos i-align na natin. So guys, yung sa likod siguro is hindi ko na ipapakita, no, kasi ang main purpose naman ng video na to is kung paano natin i-bleed yung ganitong brand na tangke. Okay, so yun lang guys, at naging successful naman ang ating tawag dito, yung pag-bleed sa ating tangke na brand. So, okay, ayan siya. So ito yung sa harapan. Yan. Okay, so ibabalik ko na lang yan sa angle nya mamaya pagkatapos ng video natin para makapaglinis. Ayan, kalat-kalat. Okay, so yun lang guys, at sana may natutunan kayo sa video na ito kung paano i-bleed yung tangke brand na hydraulic brake set. Okay, sa mga nagbabalak bumili nito at nagda-doubt kayo kung paano i-bleed, so ayan, so may video na tayo niyan. So puntahan nyo lang ito sa channel ko at makikita nyo na kung paano i-bleed ang tangke brand na hydraulic brake set. So yun lang guys, yung sa likod. So mamaya na yan, mamaya ko na gagawin yan, hindi ko na ipapakita sa video. At least naipakita ko dito sa harapan kung paano mag-bleed. Okay? So kung ano yung ginawa ko dun dito sa harapan, ganoon din yung gagawin ko sa likod. So same lang naman yung same procedure lang. Okay? So yun ang mga kaklista, at maraming salamat sa panonood nyo, at sana may natutunan kayo sa video na to. Okay guys, maraming salamat. God bless and ride safe. Sheesh! Bye-bye!